welcome to Crayons. My name is Ayame, and today we're gonna learn about God's Word. And first, let's pray. Dear God, let us know about your Word. Amen. Enjoy! Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't
Hello, Crayons! Good morning sa inyong lahat. Ako si Ate Lovely at ako ang inyong storyteller for today. Ang story natin today will be a continuation from last week sa Genesis chapter 18. Ngayon, i-continue natin yung verses 16 hanggang chapter 19, verse 29. So, continuation ito ng story na kinuwento sa atin ni Teacher Stancy last week. So, before we start, I want to ask, teachers, pwede nyo ba silang tanungin? Ano ang ibig sabihin ng sin or kasalanan? Okay? Pwede din ba kayo magbigay ng examples ng kasalanan or sin? Okay, so yung mga sinabi natin ay mga iba-ibang klaseng sin, no? Ano ba ibig sabihin ng sin? Ito yung mga bagay na sinasabi natin, ginagawa natin, o kahit yung iniisip pa lang natin na hindi maganda sa harap ng Panginoon o hindi kaaya-aya sa Panginoon. O kaya yung something na hate ng Diyos na ginagawa ng mga tao. Yun ang sin. Okay? So, this morning, malalaman natin anong kinalaman ng sin sa escape ni Lot and ng family niya sa Sodom and Gomorrah. Okay? Let's start our story. Noong nakaraang linggo, ikinuwento sa atin ni Teacher Stancy ang 3 bisita ni Abraham na may dalang magandang balita sa kanila, which is yung magkakaroon nga ng anak si Sarah. Pero alam niyo ba na itong 3 bisitang ito ay meron ding dalang hindi magandang balita. Isa sa mga bisitang ito ay si Lord. Nung nagbabalak na silang pumunta sa Sodom, kinausap ng Diyos si Abraham. Sinabi niya kay Abraham na ang mga tao sa Sodom ay sobrang sama na kaya kailangan niyang puntahan at tingnan kung ano nga ba ang nangyayari doon. Alam naman natin na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng kasalanan? Ito ay mga bagay na ginagawa natin, sinasabi natin, o iniisip natin na laban sa Diyos. Dahil ang mga tao sa Sodom ay sobrang ng makasalanan, sobrang nalungkot ang Diyos. Nung sinabi ng Diyos kay Abraham ang kanyang plano na pagsira sa syudad ng Sodom, nagmakaawa si Abraham. Kung mayroon po bang 50 o 50 katao na mabubuti sa Sodom, pwede niyo po bang hayaan na lang silang mabuhay? Nakiusap si Abraham. Sumagot naman ng Diyos sa kanya, sige Abraham, kung meron mang 50 katao na mabubuti sa Sodom, hindi ko ito sisirain. Dahil sa pagpayag ng Diyos na sa pakiusap ni Abraham na huwag sirain ang Sodom kung may 50 katao, ngayon, nag-ask pa siya, nag-beg pa siya. Paano po kung merong 45 na tao na mabubuti sa Sodom? Sumagot ang Diyos sa kanya, sige, kung may 45 na kataong mabubuti sa Sodom, hindi ko na ito sisirain. Patuloy na nagtanong si Abraham sa Diyos kung maaari ba niyang spare ang Sodom sa pag-destroy niya dito kung mayroong 40 o kahit 30 o kahit 20 o kahit 10 tao lang na mabubuti sa Sodom, pwede ba na wag niyang lipulin o wag niyang sirain ang Sodom? At alam niyo ba, sa lahat ng pagtatanong ni Abraham na yon mula sa 50, 45, 40, 30, 20 hanggang 10 na katao, ang sagot ng Diyos, sige, kung meron man, hindi ko sisirain ang Sodom. Natapos ang usapan ni Abraham at ng Diyos sa pag-agree ng Diyos na 10 tao, kahit may 10 tao lang na mabubuti sa Sodom, hindi ko sisirain ang Sodom. Naglakbay na yung 2 angels papunta sa Sodom, nauna na sila. Pagdating ng 2 angels sa Sodom, nakita nila si Lot, yung pamangkin ni Abraham, nakaupo sa may gate. Nung nakita ni Lot, yung 2 lalaki na parating,
tumayo siya agad at tinawag niya ito para pumunta sa kanyang bahay. Sumama kay Lot yung dalawang lalaki o yung dalawang anghel at nagpahinga sila sa bahay ni Lot. Napakabuti ni Lot sa kanila. Nung nalaman ng mga tao sa city na may mga bisita si Lot, gustong saktan ng mga tao yung mga bisita ni Lot. Sinilip niya o lumabas siya para kausapin ng mga tao na wag nilang pakialaman yung kanyang mga bisita dahil nandun siya sa loob ng tahanan ni Lot at kailangan ni Lot na proteksyonan ang sino man na nasa loob nito. Pinapatigil niya yung mga tao sa kanilang pagsigaw. Dahil ayaw magsitigil ng mga tao sa panggugulo sa bahay ni Lot, nagdesisyon ng mga anghel na bulagin ang mga taong ito para hindi nila makita o mahanap kung nasaan ang pinto ng bahay ni Lot at hindi na sila guluhin nito. Alam ng mga anghel na si Lot ay hindi masamang tao, hindi kagaya ng mga tao sa loob ng Sodom. At dahil siya ay pamangkin ni Abraham, sinabi ng mga anghel ang plano ng Diyos na gagawin niya sa Sodom. Kaya sinabihan nila ito na dalhin niya ang kanyang pamilya at umalis na sa Sodom dahil magkakaroon ng sunog at pagsisira ng syudad. Dahil sa sinabi ng mga anghel na ito kay Lot, agad-agad si Lot na punta sa mga tao at sinabihan niya ito na tigilan na nila pagiging masama. Gusto niyang isave itong mga taong ito, pero tinawanan lang siya. Tapos, hindi sila naniniwala sa lahat ng sinasabi ni Lot. Kaya naman, dali-daling kinuha ng mga anghel si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak para umalis na sa Sodom. Sinabi ng mga anghel na hindi sila po pwedeng mag-look back o tumingin muli para makita kung anong nangyayari sa syudad o sa city ng Sodom. Kailangan lang nilang gawin ay tumakbo ng tumakbo sa pinakamabilis nilang kayang gawin. At kailangan nilang makalayo sa Sodom. Tumakbo ang pamilya ni Lot sa lugar na tinatawag na Zoar. Nung mag-umaga na, nagpadala na ang Diyos ng mga apoy. Parang ulan ng apoy ang nangyari at ito nakapagpasira sa buong lugar ng Sodom. Kahit yung katabi niyang city na Gomorrah, nasira din. Sinira niya ang mga lugar na ito dahil nga galit ang Diyos sa kasalanan ng tao. Galit ang Diyos sa kasalanan. Habang patuloy na nasusunog ang Sodom, biglang lumingon ang asawa ni Lot. Naalala ninyo ang sabi ng mga anghel, hindi sila maaaring lumingon, kailangan sila ay tumakbo lamang palayo sa Sodom. Pero dahil nag-disobey ang asawa ni Lot, paglingon niya, siya ay naging isang pillar of salt. Sinira ng Diyos yung mga city na ito dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Kapag ang tao ay nagsabi, nagsalita o nag-isip ng mga bagay na masasama, nalulungkot at nagagalit ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging sorry o humingi ng tawad ang mga tao sa kanilang mga masasamang gawain o sa kanilang mga kasalanan. Patatawarin naman tayo ng Diyos o patatawarin naman ng Diyos ang sino mang magkakasala. Kaya lang ang mga tao sa Sodom at Gomorrah, sobrang makasalanan na nila na hindi na sila nakikinig sa Diyos at wala na silang ibang pinakikinggan. Hindi na sila nagtitiwala sa Diyos at gusto na lang nila kung anong gusto nilang gawin. Wala na silang ibang pinakikinggan at ginagawang tama. Alam niyo mga bata, tutulungan tayo ng Diyos at pakikinggan niya tayo kung tayo ay hihingi ng tulong at hihingi ng patawad sa ating mga kasalanan. Kailangan natin basahin yung Bible natin araw-araw at kailangan natin siya makilala sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Bible. Dahil ang Bible ang nagsasabi sa atin kung paano maging mabuti at hindi maging makasalanan para ang Diyos ay maging masaya sa atin. So ano ang matututunan natin sa story ngayon? Galit ang Diyos sa kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan kasi nagagalit siya at
nalulungkot siya tuwing merong kasalanang ginagawa ang mga tao. Gaya ng mga sinabi niyong kasalanan kanina, yun ang nakakapagpalungkot sa Diyos. Kaya kailangan ihingi natin ng tawad iyon at pasayahin natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-repent natin at pag-ask natin ng forgiveness sa ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo sa ating mga kasalanan kung tayo ay magsasabi at makikinig sa Kanya na gagawin natin kung ano ang tama. So, before I end our story today, pwedeng magtanong si teacher, ang mga teacher natin ngayon, magtanong sa mga bata kung anong kanilang natutunan at let me pray for all of you before I go. Let's pray. Father, we thank you for this time. We thank you, Lord God, for the story that we have learned. Tulungan mo po kami na maging masunurin at tulungan mo po kami maging mabuti at hindi maging makasalanan. Nawa, Panginoon, kaming lahat ay magbigay ng kasiyahan sa iyo at itama mo po ang aming mga pagkakamali upang hindi po namin hindi ka po magalit at hindi ka po malungkot sa aming mga ginagawa. Dalangin po namin na kung meron man po kami mga kasalanan pa na hindi pa nahihingi ng tawad, hinihingi po namin ito ngayon ng kapatawaran at kalinisan, Panginoon, para kami po ay patuloy na makapaglingkod sa iyo ng may kasiyahan. Tulungan mo po kami na magbasa at mag-pray araw-araw upang kami magbasa ng Bible at mag-pray araw-araw upang patuloy kami na makakilala sa iyo. Maraming salamat po, Lord, sa pagmamahal mo sa amin at sa mga storya na aming naririnig sa tunay na pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, kids. Thank you for listening. Teachers, you can ask questions. So after that, you will have your memory verse and crafts. Thank you.
let faith arise. Let all agree, there's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like